Mapagpalang araw kalakbay at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gardo. Hindi ko tunay na pangalan at naninirahan dito sa lalawigan ng Catanduanes. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo mga kalakbay ay karanasan namin ito ng aking asawang si Magda sa lugar ng Mindanao. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa kalakbay. At ikikwento ko na nga sa inyo kung paano kami napadpad ng asawa ko sa Mindanao. Dekada 80 nang magtanan kami ni Magda at pumunta sa isang liblib na purok sa Mindanao na kahit ni isa ay wala kaming kakilala. Tutol kasi ang mga magulang ni Magda noon dahil sa may kaya ang kanyang pamilya at ako naman ay payak lang ang pamumuhay. Dahil sa nagbabalak na ipadala sa Maynila ang nobya ko noon, kung kaya't hindi na ako nagdalawang isip na itanan siya. Pumayag naman siya sa plano ko dahil sa buntis na rin siya ng mga sandaling yon. Natakot din kasi siyang baka kapag nalaman ng kanyang ama na buntis siya, ay baka mapatay siya nito dahil sa kahihiyan o kaya naman ay ipalaglag ang dinadala niya. Nang gabing umalis kami sa Leyte, ay sumakay na kami kaagad ng bus at wala kaming pakialam kung saan man makarating. Basta ang mahalaga sa akin nun ay mailayo ko na ang nobya ko at ang magiging anak namin. Lumipas nga ng 2 araw na paglalagalag namin ni Magda. Nang makarating kami sa Mindanao, ay may nakilala kaming matandang lalaki na itago na lamang po natin sa pangalang Tatay Dado. Nakilala namin si Tatay Dado nang minsang tulungan ko siyang iligtas sa kamay ng mga taong nambubugbog sa kanya at nais nakawin ng perang kinita niya ng araw na yon. Isang gabi kasi noon, habang naghahanap kami ng matutulugang waiting shed o bakanting kubo sa gilid ng daanan, ay natanaw kong may binugbubog na matanda at pilit na kinukuha ang bag nitong yakap-yakap sa tabi ng daanan. Mabilis ko yung sinaklolohan at pinagsasapak ang 4 na kataong pilit na kinukuha ang bag ng matanda. Kamuntikan pa akong masaksak ng isa sa mga lalaking sinapak ko. Mabuti na lamang at nakaiwas ako at binigyan iyon ng malakas na suntok sa sikmura. Naagaran namang ikinatakot ng 3 pang kasamahan nito at nagtatakbong palayo. Ayos lang po ba kayo, Manoy? Pag-aalala kong tanong sa matanda at tinulungan na siyang makabangon. Tumango naman ang matanda at nagpasalamat sa ginawa kong pagliligtas sa kanya. Ayos lang po yun. Lahat naman po ng tao siguro kapag nakita ka sa ganong sitwasyon ay hindi mangingiming tulungan ka po. Wika ko pa sa matanda at niyaya na nga namin siyang puupuin sa gilid ng daanan. Kaagad ko na rin kinuha ang saklay niyang tumilapon sa gilid ng daanan at itinabi sa kanya. Ay teka po, ano po bang ginagawa ninyo sa ganitong oras na ng gabi? Delikado po sa inyong maglakad mag-isa, lalo na at may kadiliman pa dito sa nilalakaran nyo dahil may kalayuan pa ang poste ng mga ilaw. Wika ko sa matanda nang maiupo na namin siya ni Magda sa gilid ng daanan. Tumingin naman siya at ibinalik ang tanong sa amin kung ano ang ginagawa namin sa kalsada ng oras ng gabi. Mas delikado daw kami dahil buntis ang asawa ko. Tinignan ko naman ang nobya ko at nagtanong sa matanda kung paano niya nalaman na buntis ang nobya ko. Sinabi naman niyang nakikita niya sa presensya ni Magda na buntis ito. Napapahimas naman ako sa batok at nahihiyang nagsabi sa matandang nagtanan kami ng nobya ko at kasalukuyang naghahanap ng matutuluyan. Ang totoo po niyan, kanina pa po kami naghahanap ng matutuluyan pero wala pa po kaming mahanap hanggang sa napadpad na nga kami dito. Sabi ko sa matanda at napatingin sa nobya kong batid kong napapagod na siyang maglakad. Kung gusto niyo sa bahay ko na lang muna kayo manuluyan. Mag-isa lang kasi ako sa bahay kaya pwede kayo doon hanggat kailan nyo gustong manatili. Pagpapasalamat ko na rin yun sa inyo dahil iniligtas ninyo ang buhay ko.
Kung hindi kasi kayo dumating ay baka hindi na ako tinigilan ng mga loko-lokong magnanakaw na yon. Hanggat hindi ako nalalagutan ng hininga. Mahabang sabi sa amin ng matanda. Napansin kong nabuhayan ng loob ang nobya ko at napangiti siya. Kaya naman hindi ko na tinanggihan pa ang paanyaya sa amin ng matanda. Tatay Dado na lang ang itawag niyo sa akin. Yun kasi ang tawag sa akin ng karamihan sa purok na tinitirhan ko. Anya pa at sinabihan kaming tumayo na at maglakad na kami papunta sa bahay niya. Habang naglalakad nga kami, ay nakita kong medyo nahihirapan sa pagbalanse ng saklay si Tatay Dado. Kaya naman nagpresenta na akong alalayan siya. Tumanggi naman siya at nagsabing kaya niya na ang sarili. Sanay na daw siya kaya huwag umano akong mag-alala. Alalayan ko na lang daw ang nobya ko dahil nakikita niya na sa mukha nito na napapagod na ito. Nang magpatuloy na nga kami sa paglalakad, ay marami ang mga bagay-bagay na ikiniwento sa amin ni Tatay Dado. Nalaman din namin na naghatid siya ng paninda niya sa Karatig Baryo at ginabi na siya ng uwi. Kaya naman nadaanan siya ng mga loko-lokong kalalakihan. May binigay din siyang kulay pulang pulsera sa nobya ko. Isuot daw yun ni Magda para hindi siya malapitan ng mga masasamang nilalang. Dahil sa labis na tuwa ay hindi na kami nagtanong pa kung ano ang ibig niyang sabihing mga masasamang nilalang. Ang mahalaga kasi sa amin nun ay may pansamantala na kaming matutuluyan. May kaunting ipon pa naman ako kaya sakto pa yun sa gastusin namin habang maghahanap pa ako ng trabaho. Makaraan ng mahigit 1 oras na lakaran ay pumasok na kami sa isang purok na napapalibutan ng talahiban at kawayanan. Medyo hindi maganda ang presensyang nararamdaman ko sa lugar na yon dahil sa liblib na at iilan lamang ang mga kabahayan. Sa tingin ko nga ay parang papunta na kami sa bundok. Dahil hindi na sementado ang daan at medyo makitid na yon, inisip ko na lamang na pansamantala lang naman kami ng nobya kong maninirahan sa lugar na yon. Kaya tiis-tiis na muna kami. Kapag naman nakapagtrabaho na ako at nakakapag-ipon na, ay luluwas kami ng Maynila at doon maghahanap ng bagong oportunidad para mabigyan ko ng magandang buhay ang mag-ina ko. Habang naglalakad kami, ay nakakaramdam ako ng parang may mga matang nagmamasid sa amin. Pero kapag naman inililibot ko ang aking paningin sa buong paligid, ay wala akong nakikita. Mabuti na lang din at may buwan ng gabing yon, kaya maliwanag ang paligid. Naramdaman ko pang napahawak ng mahigpit si Magda sa kamay ko, kaya't bahagya akong pinisil ang kamay niya bilang pagpapaliwanag na huwag siyang mag-alala dahil kahit kailan ay hindi ko siya pababayaan. Pagkarating namin sa bahay ni Tatay Dado, ay tsaka pa lamang napawi ang kabang nararamdaman ko. Nakita kong napakaaliwalas tignan ng bahay ni Tatay Dado. At may kalawakan din ang kanyang bakuran. Maayos naman ang kanyang bahay. Gawa sa tabla ang dingding at kawayan naman ang sahig na nakataas. Siguro'y nasa 2 dipa ang sahig mula sa lupa. Ang bubungan naman nito ay yari sa yero. Pagkapasok namin ay agad na sinindihan ni Tatay Dado ang lampara. Tumambad sa amin ang napakaraming halamang dahon at mga langis sa boting may mga nakahalong ugat at iba pang nasa mesa. Nakita ko ring may nakasabit na buntot ng pagis sa gilid ng pintuan. Hindi naman kasi lingid sa akin ng mga ganoong klaseng bagay dahil sa isang manggagamot ang lolo ko at nakakakita ako ng mga ganoong bagay sa bahay ng lolo ko. Kaya't unang tingin ko pa lamang sa mga bote ng langis at iba pang mga nakasabit sa bahay ni Tatay Dado ay nahulaan ko na kaagad kung hindi manggagamot ay isang albularyo o kaya naman ay antinggero. Dahil may nakita rin akong mga pandakaki, kalmendigera at iba-ibang klaseng mga mutyang nasa iba't ibang garapong babasagin na nasa gilid ng aparador. Ang iilan pa nga ay nakabalot sa pulang tela. Hindi mo iyon mapapansin kung hindi mo tititigang maigi. Tatay Dado, isa po ba kayong manggagamot?
Hindi ko na napigilang tanong sa matanda at sandaling tinapunan nito ng tingin. Pagkatapos ay ibinalik ko na ang tingin sa mga boteng nakasiksik sa gilid ng aparador na nasa tabi lamang ng pintuan. Tumawa naman ang matanda at nagwikang, dati umano siyang antinggero. Mahilig daw siyang maghanap ng mga mutya sa kabundukan. Kaya nga lang, noong mabaldado na ang kanyang kaliwang paa dahil sa aswang na nakasagupa niya, ay tumigil na siya sa ginagawang paghahanap ng mga mutya at anting-anting. Sa halip ay gumagawa na lamang siya ng mga pangontra sa aswang na mga halamang gamot. At kung minsan ay nanggagamot din siya kapag may mga pumupunta sa kanya at nakikiusap na gamutin ng mga ito. Namangha naman ako sa sinabi ng matanda at hindi ko na rin napigilang ikwento rin sa kanya na isa ring manggagamot ang lolo ko. Alam ko yon. Unang tingin ko pa lang kasi sa'yo kanina ay nalaman ko na kaagad na may lahi kang manggagamot. Ang gaan kaagad ng loob ko sa inyo. At alam kong mapagkakatiwalaan kang tao. Kaya nga hindi na ako nagdalawang isip pa na imbitahin kayo ng nobya mong tumira dito sa bahay ko. Nakangiting tugon niya. Matapos yun ay itinuro niya sa amin ng mahihigaan at sinabihan niya ang nobya kong magpahinga na lang muna at magluluto pa umano siya ng makakain namin. Matapos ko namang mailatag sa higaan ng banig, ay pinagpahinga ko na muna si Magda at tatawagin ko na lang siya kapag nakapagluto na. Tutulungan ko lang si Tatay Dado sa kusina. Matapos ang gabing yon, ay mapayapa kaming nakatulog. Kinabukasan naman, ay sinama ako ni Tatay Dado sa bukiring pagmamay-ari niya. Wika niya pa, habang naghahanap pa ako ng trabaho, ay tulungan ko na lang daw muna siya sa bukirin niyang magkopra. Nang sa ganoon ay may pera akong panggastos ng mga pangangailangan naming dalawa ng nobya ko. Nung pauwi na kami ni Tay Dado galing sa bukid, ay may nakasalubong kaming 3 lalaki at masama ang pagkakatitig nito sa akin. Tinitigan ko rin ito pabalik na siyang dapat ay hindi ko ginawa. Narinig kong tumikhim si Tay Dado at nagwikang, Huwag mong titigan ng masama ang pamangkin ko, Cesar. Dahil wala naman siyang ginagawang masama. Napadaan lamang kami. Tatang, pagsabihan mo yung pamangkin mong lumugar siya kung saan siya nararapat. Dahil baka may kalagyan niyang pamangkin mo. Wika pa ng nagngangalang Cesar at muli akong tinapunan ng masamang titig. Tapos ay nagpatuloy na sa paglalakad ng 3. Iiling-iling namang nagwika si Tatay Dado na kahit kailan talaga ay sisiga-siga ang mag-aamang yon sa kanilang lugar. Mahilig manakot ang mga yon porket angkan ng mga aswang. Nagulat naman ako sa sinabi ni Tatay Dado at napatingin sa kanya. Totoo po ba ang narinig ko, Tay Dado, na aswang ang nakasalubong natin? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Tumango naman ang matanda at nagsabing, matagal niya nang alam na aswang ang magpamilyang yon, pero nananahimik lamang siya dahil hindi naman siya ginagawa ng masama. Pero wag lang talagang magkakamali ang pamilya ni Cesar na gawan kami ng masama ng nobya ko. Dahil kahit nauugod-ugod na siya at baldado na ang kaliwa niyang paa, ay hindi siya magdadalawang isip na sagupain ng mga yon. Hindi naman po siguro mangyayari ang mga bagay na iniisip niyo, Tay Dado. Wika ko kay Tay Dado. Napabuntong hininga naman ito at nagwikang, sana nga ay walang binabalak ang mga yon. Dahil sa pagkakaalam niya, ay kapag nagbitaw ng salita ang mga yon, tiyak na tototohanin nila. Mag-iingat ka sa kanila. Hanggat maaari ay iiwas mo ang nobya mo. Lalo na kapag makakasalubong mo ang mga yon. Mahirap na. Wika sa akin ni Tay Dado. Tumango na lamang ako para hindi na mag-alala pa ang matanda. Sa paglipas ng mga araw ay naging maayos naman ang paninirahan namin sa bahay ni Tay Dado. Kapag sa araw naman ay naiiwang mag-isa lang ang nobya ko. Dahil kami ni Tay Dado ay umaakyat ng bundok
para magkopra. Kahit na sinasabihan ko ang matandang ako na lamang ang aahon sa bundok at sa bahay na lamang siya manatili. Dahil nga sa nakikita kong nahihirapan siyang maglakad, pero ayaw niya naman dahil ayon sa kanya ay libangan niya na ang paglalakad araw-araw. Pakiramdam niya kasi ay magkakasakit siya kapag nasa bahay lamang. Hindi naman din akong nag-aalala sa nobya kong naiiwan sa bahay ng mag-isa. Dahil protektado naman ng mga pangontra laban sa mga masasamang nilalang ang bahay. Sa bakuran pa nga lang ay hindi na makakapasok ang mga yon dahil may pangontrang nakabaon doon. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Magda pauwi sa bahay ni Taydado, ay may nasaging matandang babae ang nobya ko. Sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lamang napasigaw ang matanda at para bang napaso ito. Samantalang nasagi lang naman ang braso ni Magda ang matanda. Mabalasik ang mga matang nakatitig ito sa nobya ko at pinagmumura si Magda. Humingi naman ng paumanhin ang nobya ko at akmang hahawakan sana ang matanda. Pero mas lalo lamang nagalit ito at pinagmumura siya at dinuruduro pa. Sandali lang at mawalang galang na po, Ale. Hindi naman po sinasadyang masagi kayo ng nobya ko. Tsaka hindi naman malakas ang pagkakasagi niya. Kaya bakit nagagalit na kaagad kayo at pinagmumura niyo pa ang nobya ko? Hindi ko napigilang wika sa matanda dahil sobra na ang ginagawa niya. Napaka-OA na niyang tignan kumbaga. Dahil sa totoo lang ay nasagi lang naman siya. Dinaig niya pa ang napaso sa apoy kung makapag-react. Galit na galit naman akong hinarap ng matanda at pinagbantaang pagbabayaran umano namin ng nobya ko ang ginawa namin sa kanya. Napakunot noon naman ako at napawikang, grabe naman ho kayo. Kung ayaw niyo po palang masagi, di sana'y hindi na lang po kayo lumabas ng bahay niyo. O di kaya'y sa gabi na kayo lumabas. Yun, paniguradong walang makakasaging tao sa inyo. Hindi ko na kasi nakayanan pang pakinggan ng mga pinagsasabi ng matanda. Dahil sa kung murahin niya ang nobya ko, ay ganun-ganun na lamang. Tinitigan ako ng masama ng matanda at nagwikang, mag-iingat umano kami. Lalong-lalo na ang nobya ko. Ingatan niya umano ang sanggol na dinadala niya. Nang makaalis na ang matanda, ay tsaka pa lamang ako napaisip kung papaanong nalaman nitong nagdadalang tao ang nobya ko. Gayong hindi pa naman malaki ang tiyan ni Magda. Inaya na ako ng nobya kong umuwi na kami at huwag na lang pansinin ng matanda. Pagka-uwi namin, ay uminom kaagad ako ng tubig para maibsan ang inis na nararamdaman doon sa matanda. Lumipas ang mga araw, ay palaging sinasabi sa akin ng nobya kong kapag lalabas umano siya ng bahay para bumili ng makakain, ay para bang may mga matang nagmamasid umano sa kanya. Kapag naman hinahanap niya kung sino ang nagmamasid sa kanya, ay wala naman siyang nakikita. Kaya tuloy ay napaisip siyang parang nababaliw na umano siya dahil sa bigla-bigla na lamang siyang kinakabahan ng hindi mawari. Sinabihan ko naman siyang huwag nang mag-isip ng kung ano-ano, baka dala lamang iyon ng paglilihi niya. Isang gabi, nagising na lamang ako nang may malakas na lumagabog sa bubungan namin na para bang may nambato. Kaagad akong napabangon at sinindihan na lang parang nasa gilid ng higaan. Ano po ang ingay na yon? Tanong ko kay Taydado. Nang madatnan ko siyang nakasilip sa siwang ng bintana. Mukhang hinahamon talaga tayo ng pamilyang yun ah. Bulalas pang saad ni Tatay Dado at hindi inaalis ang pagkakasilip sa labas ng bahay. Nakuha ko naman kaagad ang ibig niyang sabihin, kaya't napasilip na rin ako sa siwang. Noon ngang makasilip na ako sa siwang, ay nanlaki ang mga mata ko at hindi ko napigilang magtayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Sa kadahilan ng nakita ko ang matandang nasagi ng nobya ko nung nakaraang araw at si Mang Cesar at ang dalawa pa nitong anak. Nakatayo ang mga ito at nagkikintaban ng katawan
dahil sa nanlilimahid ng langis at kitang-kita ko yon dahil sa liwanag ng buwan. Maya-maya pa ay bigla na lamang umupo na parang aso ang matanda at sa isang kurap lang ng mga mata ko ay nawala na lamang bigla ang mga ito. Sa halip ay ang nakita ko ay ang 4 na nakakapanghilakbot na asong nagbabaga ang mga mata. Nagtataasan ng mga balahibot, walang humpay ang pagtulo ng mga laway. Umaangil ang mga ito at walang tigil sa kakakutkot sa lupa at para bang nanghahamon. Tay Dado, ano po ang gagawin natin? Kinakabahan kong tanong. Napansin kong nagmadaling pumasok sa kwarto si Tatay Dado at pagkalabas niya ay may bitbit na siyang tabak. Tapos ay nakita kong inusalan niya yon at pinahiran ng langis. Matapos gawin yun ni Tay Dado, ay inabot niya sa akin ang tabak at nagwikang, "Halika na, labasin natin ang mga demonyong yun. Nang sa ganoon ay matigil na sa panggugulo. Alam kong hindi titigil ang mga yon hanggat hindi natin lalabasin." Kinakabahan man, ay nilakasan ko na lamang ang aking loob. At noong buksan na nga ni Tay Dado ang pintuan, ay kaagad na akong lumabas. "Tay Dado, wag na ho kayong lumabas ng bahay. Ako na po ang bahala sa mga nilalang na yon." Wika ko sa kanya dahil nag-aalala ako sa kapakanan niya at baka mapaano pa siya. "Sige, ikaw na ang bahala sa kanila." Tugon niya sa akin, sabay tapik ng 3 beses sa balikat ko. Matapos niya akong tapikin, ay kaagad na akong naglakad palabas ng bakuran. Habang naglalakad nga ako, ay panay na ang pag-aangil ng mga aswang. At para bang atat na ang mga yon na kalabanin ako. Bago pa man ako makalabas ng bakuran, ay huminga muna ako ng malalim at saka nagpatuloy na sa paglalakad. Saktong ang pagkalabas ko ng bakuran kalakbay, ay mabilisan akong hinablot ng isa sa mga nakakapanghilakbot na nilalang. Kaya naman nawalan ako ng balanse at sumalampak sa lupa. Naramdaman ko ang pagkalmot ng mahahabang kuko sa binti ko, kaya't napasigaw ako nang wala sa oras. Nasipat ko namang aakmang lalabas ng bahay si Tatay Dado para tulungan ako. Sumigaw ako at sinabi sa kanyang huwag siyang lumabas ng bahay at ako na ang bahala. Noon ngang aaktong dadambahan na naman ako ng aswang, ay mabilis na akong bumangon at walang habas na pinagtataga ang mga aswang na nagtatangkang lumapit sa akin. Kahit na nahihilo na ako dahil sa napakabahong amoy na umaalingasaw mula sa mga aswang ay hindi ako nagpatinag. Bagkus ay mas nilakasan ko pa ang loob at inisip ko na lamang ang kapakanan ng nobya ko at ng magiging anak namin. Naisip kong tama si Tatay Dado. Kapag hindi namin labanan ng mga aswang na to, paniguradong babalik-balikan nila ang nobya ko at ang magiging anak namin. Lalo na at nagbanta pa ang matandang nasagi ni Magda. Ilang sandali pa ay nakipagdumugan na ako sa mga aswang. Subalit sadyang napakalakas ng mga ito at nag-iisa lamang ako. Kaya kahit anong gawin ko ay hindi ko sila kaya. Mauubusan lamang ako ng lakas sa ginagawa kong pakikipagsagupa. Ilang saglit pa ang nakalipas habang pinagkakalmot na ako ng aswang ay nasipat ko si Tay Dado. Mabilis itong tumatakbo papalapit sa akin at walang ano-ano'y malakas na hinablot ang isang aswang na nakadagan sa akin at walang habas na pinaghahambalos ng buntot ng pagi. Gulat na gulat ako sa ginagawa ni Tay Dado. Dahil sa parang hindi siya ang matandang iika-ika maglakad dahil baldado na ang kaliwang paa at taging saklay na lamang ang ginagamit na pangpuwersa. Nang mga sandaling yun kasi ay nakita kong maayos ang kanyang mga binti at naigagalaw niya ng maayos habang nakikipagsagupa sa aswang. Sandali pa akong natigilan at natulala dahil sa pagkagulat. Noon ngang sumigaw siyang tulungan ko siya at huwag akong tutunganga, ay tsaka pa lamang ako natauhan. Mabilis na akong tumayo at agarang sinaksak ang nilalang na akmang lalapit na sa kanya para itarak ang mahahaba nitong kuko sa kanyang likuran. Sa paglipas ng mga sandali,
ay nakita na lang naming marahan na nagsisipag-atrasan ng mga ito habang hawak ang kanilang mga sugat. Sumigaw pa si Tay Dado at pinagbantaan ng magpamilyang aswang na lisanin na nila ang kanilang tahanan. Dahil kung hindi, ay paglalamayan na sila sa susunod na araw. Bago pa man kumaripas ng takbo ang mga nilalang, ay umangil muna ang mga iyon ng napakalakas at nakakapanghilakbot yun pakinggan. Pagkatapos ay tumalikod na ang mga ito at nagsisipagpulasan na palayo. Ilang segundo lang ang lumipas, nakita kong biglang bumagsak si Tay Dado at muling nanumbalik ang baldado niyang binti. Agad ko na siyang inalalayan papasok sa loob ng bahay, samantalang ang nobya ko ay mabilis nang nagpakulo ng tubig at pinunasan ng maligamgam ang mga natamong sugat namin ni Tay Dado. Habang ginagamot nga kami ng nobya ko, tinanong ko si Tay Dado kung paano niya nagawa ang makipaglaban ng ganon. Sinabi ko sa kanyang nakita kong maayos ang kanyang binti at hindi baldado, kaya't papaano nangyari yon. Tatawa-tawa naman siyang nagwikang, magdasal lamang at magtiwala sa kakayahan. Walang imposible, lalo na kapag nalalagay ka na sa kapahamakan. Yun daw ang kanyang ginawa at sa tulong ng kanyang gabay, kung kaya't nakayanan niyang makipaglaban ng maayos. Ngunit bibihira lamang ang ganoon at sa 100% ay nasa 5 o 10 lamang ang nakakagawa ng ganoong kakayahan. Manghang-mangha ako sa sinabi niya, kaya't nasambit ko sa sariling gusto ko ring matutong maging isang albularyo nang sa ganoon ay mailigtas ko rin ang pamilya ko sa oras ng kapahamakan. Tumangutango naman siya at nagwikang, walang problema, tuturuan niya daw ako ng paunti-unti hanggang sa matutunan ko na ang lahat. Kinabukasan nga ay inaya ako ni Tay Dado na puntahan ang bahay ng kapamilya ng mga aswang sa kanilang purok para kumpirmahin kung naroroon pa ang mga yon, dahil kapag naabutan niyang naroroon pa ang magpamilya ay babaunan niya ng sumpa ang bahay ng mga to. Nang sa ganun ay hindi naabutan pa ng kinabukasan, kaagad na nga kami pumunta sa dulo ng kanilang purok. Pagkarating namin sa bahay ng magpamilya ay wala na kaming nadatnan. Sa halip ay ang nakita na lamang namin ay mga patak ng dugo at mga basag na bote ng langis na umaalingasaw pa ng napakabaho. Nakita kong nagusal si Tay Dado at ginuhitan niya ng pakrus gamit ang kanang paa ang bakuran ng bahay. Tapos ay dinuraan niya ito bago ako nito inayang umuwi na. Sa ngayon po mga kalakbay ay isa na akong manggagamot at natutunan ko na ang lahat ng yon dahil sa matandang minsan nang tinulungan ko. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po.